Kamakailan lang ay ating napag-usapan ang mga pinaplanong i-transfer ng mga Japanese weapons sa ating bansa matapos tuluyan nang tinanggal ng Japan ang pagban nito sa pag-export ng mga lethal weapons sa ibang bansa at kasama ang Pilipinas sa listahan na pwede nang bumili sa Japan. Kabilang na nga sa pwedeng bilhin ng bansa ay ang mga warships, missile systems at iba pang mga armored vehicles at sinasabing handa ring pondohan ito ng Japan at depende na lang talaga sa Pilipinas kung kailan nila gugustuhing bilhin ang mga naturang defense equipment. Ngunit sa kabila ng napakagandang mga balita na ito, ay nagparamdam na naman ang bansang China matapos magbigay ng pahayag ang Chinese government na naghahanap lang umano ng gulo ang bansang Japan sa pagpayag nito sa pag-export ng kanilang mga armas at nagpapalala lang umano ito sa tensyon sa Indo-Pacific region. Alam na natin na ito ang magiging reaksyon ng China dahil sila ang pinakaapektado sa ginawa na ito ng Japan, lalo na't bebentahan nila ang mga bansang kasalukuyang may sigalot sa Chinese government at hindi na basta-bastang makakapangbuli ang mga pwersa ng China. Kapag natuloy na nga ang pag-transfer ng mga Abukuma-class destroyer escorts at magamit na ito ng ating Philippine Navy, paniguradong gagamitin nila ang mga ito sa pagbabantay ng West Philippine Sea at mas dadami na ang magbabantay sa ating teritoryo. Sinasabing nasa 3 hanggang 6 na Abukuma class ang makukuha ng ating bansa at mas mapoprotektahan din ng Philippine Navy ang ating mga mangingisda doon laban sa mga haras ng mga Chinese vessels. At sa mga hindi nakakaalam, specialized ang mga Abukuma class sa anti-submarine warfare, lalo na't armado ito ng anti-ship missiles at anti-submarine torpedoes. Ang isa pang magbibigay tinik din sa China ay ang pinag-uusapan ngayon na bibilhin ng Pilipinas na mga Type 03 air defense system mula sa Japan na kung saan may range na umaabot sa 60 kilometers. Sa mga hindi nakakaalam, ilang beses na pinasok ng China ang ating airspace tulad na lang noong Hunyo taong 2021 na kung saan nasa 16 na Chinese military aircraft ang pumasok sa Philippine Air Defense Identification Zone sa Palawan dahil alam nilang wala tayong air defense system. Maliban pa dito, napakarami ding Chinese fighter jets ang umaaligid sa West Philippine Sea at baka sa susunod nito, kapag wala pa tayong air defense system, ay lilipad na ang mga ito sa airspace ng Palawan at mga kalapit na isla at hanggang tingin lang talaga ang magagawa ng ating bansa. Mayroon din naman tayong mga Spider air defense system, ngunit ang mga ito ay nakadeploy sa mga military bases ng Philippine Air Force upang protektahan ang kanilang mga assets tulad na lang ng kanilang fighter jets at attack helicopters. Ang isa pang magpapasakit din ng ulo ng China ay ang pinagkakainteresan din ng Department of National Defense na mga Type 12 land-based anti-ship missile system dahil kapag mayroon na nito ang ating bansa, ay magbibigay ito ng mensahe sa China na kaya nating palubugin ang kanilang mga warships kung kinakailangan. Ang kasalukuyang Type 12 anti-ship missile system ay may range lamang ng nasa 200 kilometers, ngunit kasalukuyan itong ina-upgrade ng Japan upang umabot ang range hanggang sa 1,000 kilometers. Hindi pa man ito napapatunayan sa totoong gera, alam naman natin kung gaano kadikalidad ang gawang Japan at sana ay makuha talaga natin ito upang magkaroon ng kasama ang ating mga BrahMos missiles na nabili natin sa bansang India. At ang panghuli ay ang P-3C Orion Maritime Patrol Aircraft dahil kaya din itong hanapin ang mga Chinese submarine sa West Philippine Sea at malaking upgrade ito sa ating capability lalo na't wala pang ganitong klaseng aircraft ang ating hukbong sandatahan. Napakarami pang ibang pwedeng makuhang armas ang Pilipinas mula sa Japan, lalo na kapag nabili din ng bansa ang mga Mogami-class frigates, kaya ganito na lang kanababahala ang China, lalo na't nakawala na ang Japan sa posas nito sa pagbenta ng mga armas sa kanilang mga kaalyadong bansa. Sa ngayon, sa Mayo pa talaga malalaman sa susunod na buwan kung ano ang magiging paunang armas na kukunin ng Pilipinas sa pagdating ng kanilang defense minister sa ating bansa.